Tumagla kay Vice President Sara Duterte si Senator Raffy Tulfo sa bagong presidential survey ng Pulse Asia. Mas lumit naman ang gwat ni Mayor Leni Robredo kay VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Las Bañas. Mean, anong detalye ng survey na ito? Jiggy, una sa lahat, linawin ko lang ha, kinumisyon itong survey na isinagawa ng Pulse Asia, yung Presidential Preference Survey. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, may nagbayad para gawin yung Pulse Asia survey na yan at yan ay si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Pag-usapan natin yung survey na yan. Sa naturang survey, itinapat kay VP Sara Duterte sila Senator Raffy Tulfo at Naga City Mayor Leni Robredo. Sa tapatang VP Sara at Senator Tulfo, tie sila sa 46% at sa tapatan namang VP Sara at Mayor Leni, medyo lumiit yung agwat dahil 51% si VP Sara at 43% naman si Mayor Leni. Pero Jiggy, nauna na ngang sinabi, di ba, ni Mayor Leni Robredo na wala na siyang balak tumakbo pa sa pagkapangulo. At sa parehas na survey na yan, Jiggy, meron pang 6-way match-up. Anong ibig sabihin? May 5 personalidad pa na itinapat kay VP Sara. At dito, medyo nagbago na yung laro. Bagamat nangunguna pa rin si VP Sara dito sa survey na ito, pumangalawa na sa kanya si Mayor Leni Robredo, pangatlo si Senator Raffy Tulfo, pang-apat dyan Senator Bam Aquino, pang-5 Senator Risa Hontiveros, at pang-6 nga si DILG Secretary John Vic Rimulya. At gaya ng nasabi ko sa iyo, ang nagpakomisyon ng survey na ito ay si Senator Mig Zubiri. Tingin niya, mabuting gawin ito para ngayon pa lang makita na nga raw talaga ang pulso ng taong bayan kaugnay sa paparating na presidential elections, bagamat 2 years from now pa yan, Jiggy. Normally, Mean, yung talaga commission survey, kinakahon nila kung ano yung tanong na gusto nilang lumabas dun sa nangyayaring resulta nito. No? At usually pagka tingin nila ay hindi significant, magiging ganun din na magiging resulta nung iba. Usually, yun talagang fact po ng isang commission survey na talaga namang binabayaran. Pero sa headline, sinasabi ni Senator Raffy na wala siya talagang balak tumakbo sa pagkapangulo, Mean. Oo, Jiggy. Nakikiusap nga sila. Gaya ng, sagutin ko lang yung tanong mo at yung sinabi mo tungkol dun sa mga sinasamang pangalan. Totoo yan. Kasi yan yung hinihiling ng mga Tulfo ngayon. Tanggalin yung pangalan nila sa mga susunod na survey. As per Senator Raffy Tulfo, final answer, hindi rin talaga siya tatakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo sa 2028 presidential elections. Gaano man tumaas daw yung kanyang numero sa survey. Pero may iba siyang plano sa 2028 elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Mas maraming authority sa yung presidente. Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Jiggy, sinigundahan ng kapatid ni Senator Raffy na sa Senator Erwin Tulfo yung kanyang sinabi. At ang sabi nga ni Senator Erwin Tulfo sa ating interview sa kanya kanina ay wala silang kaplano-planong magkapatid na tumakbo bilang Pangulo, pangalawang Pangulo. Basta mas mataas na posisyon dahil masaya at kontento raw sila sa pagiging senador. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. Katatapos lang ho ng 2025, talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, let's just leave please leave us alone. Wag na muna isama po yung mga pangalan po namin. At may pahayag na ba na Senator Bam Aquino at Risa Hontiveros na kasama din sa survey? Jiggy, susubukan pa lamang natin kunan ng pahayag Senator Bam Aquino, particularly about this survey. Pero si Senator Risa Hontiveros, na-interview na natin siya kanina at bagamat medyo mababa ang kanyang ratings nga dito sa survey na ito, ang sinasabi ni Senator Risa, nire-respeto niya ang resulta ng partikular na survey na ito, pero giit niya, hindi pa tapos ang laban. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Doon na ako noon. Kaya hindi ito bago sa akin. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung
Jiggy, sinusubukan pa nating hinga ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla, particularly about this same survey as well. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.